I know you feel the worst right now, but it's not ugly, Niels. Walang lalapit sa akin kahit hindi ko nalalaman kung anong tunay na nangyari. Pagkaalis ni Caroline sa venue ay naiwan pa si Bingo kung saan pinagmasdan niya ang bangkay ni Edward pero pinaalis din siya ng mga security na sinabihan siyang bawal si Bingo doon kaya umalis na din ang binata. Habang masaya naman si Irene nang dumating si Bettina pero tulala ito na hindi niya kinakausap si Irene na tinanong ng kapatid niya kung bakit ang gulo ng kwarto niya at ang daming kalat pero pinaayos na niya sa yaya nila para stress-free na si Bettina pero hindi pa rin sumasagot ang ate niya at nang paakyat na siya sa hagdan ay napansin ni Irene yung nail extension ni Bettina na nasira kaya nag-alala ito dahil wala ng time para maipaayos pa nila lalo't kasal na ng ate niya kinabukasan. Pero dinedma lang siya ng ate Bettina niya at dumiretso na siya sa kwarto niya na nanibago sa Irene sa mga kilos ng ate niya. Habang yakap-yakap ni Bettina yung wedding gown niya, natulala kaya hindi niya namalayan si Cindy na pumasok sa kwarto niya na agad hinawakan ng mama niya yung mga kamay niya at sinabing tungkol kay Edward ang sasabihin niya na agad namang tinanong ng dalaga kung ano ang sasabihin ng mama niya. Humagulgol agad si Bettina at nagsisisigaw nang sabihin ni Cindy na patay na si Edward na agad siyang niyakap ng mama niya. Sa pag-uwi naman ni Bingo, natulak-tulak niya yung motor niya ay kinento niya kay Snoop na pinuntahan nila yung venue sana ng kasal nila Bettina pero wala si Charleston doon na andoon si Edward at naabutan nilang patay na kinagulat ni Snoop kaya tinanong niya kung anong nangyari pero maging si Bingo ay hindi niya alam kung paano namatay dahil duguan na noong nakita nila kaya natakot si Snoop dahil patayan na ang mga nangyayari sabay sinabi niyang baka hindi lang nila naabutan na maaaring nagkita sila Charleston at Edward na siya ang pumuro sa binata pero giniit naman ni Bingo na wag muna silang mangbintang lalo't wala pa silang ebidensya sabay niyakap naman siya ni Snoop at sinabi niyang mahal na mahal niya ang kaibigan niya na sinasabi na niya dahil pinapaligiran na sila ng kamatayan. Giniit naman ni Bingo na ganun ang reaksyon nila na hindi pa nila mismong kapamilya at naalala niya si Caroline at naaawa siya sa dalaga dahil alam niyang mas mahirap ang lagay ng dalaga. Pagdating naman ni Caroline sa mansyon ay nadatnan niya si Irene na balisa din sabay nahanap niya kung asan si Bettina at kung nakauwi na ang kuya Charleston niya na giniit ni Irene na pinainom ng mama nila ng sleeping pill para kumalma na ang ate nila sabay na inis niyang sinabihan si Caroline na wag na siyang maraming tanong dahil lahat sila ay stress na. Sinubukang tawagan ni Caroline ang aya niya pero hindi niya pa rin makontak. Nasakto namang pababa ng hagdan sila Wilson at Cindy na parehong tinatawagan nila sila Marietta at Albert na mga magulang ni Edward pero hindi nila makontak. Kumalma si Wilson nang makita niya si Caroline. Nasakto namang natawagan na ni Cindy si Marietta at sinabing na heart attack si Albert kaya sinabihan niya si Wilson na kailangan nilang puntahan ang pamilya Liao kaya binili ni Wilson si Caroline na mag-stay muna siya sa mansyon na agad namang sinabi ng dalaga na babantayan niya si Bettina pero sinigawan siya ni Cindy na hindi na kailangan. Nasinit na naman siya ni Wilson kaya giniit niya kay Caroline na nagpapahinga na siya na bigyan niya ng space ang kapatid niya. Magkakagulo na ang pamilya Liao at pamilya Chu dahil sa isang pangyayaring hindi nila inaasahan at hindi naman titigil si Marietta hanggat hindi nagbabayad ang taong may sala. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.